Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ayan. Eto kasing si Eta Rosales, itong laos ni Eta Rosales na ito, wala namang nagawa. May pa-chairman emeritus emeritus akbayan pa. Zero health experience pero PhilHealth cheap. Ang hirit niya ganito. Para kang kumuha ng driver na hindi marunong magmaneho, tiyak ang disgrasya at sakit ng ulo. Halatang si ma'am, walang alam. Basahin niya kaya. O, ako, binasa ko, sabi ko, sandali. Tungkol ba sayaan tong PhilHealth na ito? Inis na ako eh. Lagi nila nila sinasabi, kailangan doktor to. O kailangan may alam sa health. O. Sige. Tapos nung tiningnan ko, alam nyo, una-una ang PhilHealth naman, it's not just about health. Number 1, investment yan. Parang insurance yan. Ha? Number 2, more on administration ang job niyan. Pangatlo, more on mathematics. Bakit? Computation yan na computation eh. Yung pagiging PhilHealth niya, is hindi ka naman chairman ka. Kailangan kang doktor. Bakit? Titingnan mo kung anong sakit na kailangan bigyan ng gamot. Hindi ganun yon. Kailangan bigyan ng tulong. Hindi ganun yon. Annalyn Jamilano! Salamat po. Shout out sa husband kong si Emil watching. Hindi po ganun yun. Ha? Hindi, ang PhilHealth, meron na silang policy. Ano ho ba yung kailangan na mabibigyan? More on administration ho yan. More on management. Yan ho ang isang kailangan na PhilHealth chip. Kaya maling-mali yung comparison nyo sa driver. Bakit? Maling-mali ho talaga. Okay? Hindi ka ganito. For example, piloto, kuwari aeroplano. Ano kailangan mo na magmaneho ng aeroplano? Kailangan mo ba yung marunong maggawa ng aeroplano? Engineer ng aeroplano? Hindi. Kailangan mo yung marunong magkarga. Sabihin na natin piloto ng eroplano. Hindi yung marunong sa alam ko yung pakpak ng eroplano ay ganito ang timbang, ganito ang kailangan. Hindi yung detalye ang kailangan. Nang kailangan marunong siya pagdating sa pagmamaneho. Si Garin, marunong siya magmaneho. Bakit to? Kasi siya ay naging head ng direktor yan ng Davao. Okay, region. Siya ang regional director ng NBI doon. Pangalawa, naging NBI director na. Pangatlo, abogado pa. Alam niya yung batas. Alam niya pasikot-sikot. Pang-apat, magaling CPA yan. Pambira, pag CPA ka naman. Yan yung mga siraang ulo sa mathematics eh. So, overqualified nga siya eh. Panglima, ano pa? Mas yung inutos ni Pangulong Duterte imbestigahan kung sino ang mga tiwali dyan, ay siya ang perfect dyan. Siya buhay niya nagiging investigador na. Iba, alam mo meron kasing mga di ba? Sabihin na natin, mga pulis, ayan. Meron talagang mga investigador. Iba yung training ng pagiging investigador. Alam mo yung mga kailangan, kung alam mo kung ito ay nagsisinungaling o fake na ebidensya, alam mo yan, investigador ka, di ba? Kaya nga, ang sa akin, saktong-sakto yan. Si Geran pala, sorry. Lagi ako nagkakamali dyan. Just Vlog, salamat po sa 200. Pangkape Idol, na-play birthday video ko. LP No More 2020, di na-play birthday video ko? Ano yun? Hindi ko na-gets. Sorry ha, hindi ko na-gets. Kaya nga ako, maling-mali. Ito si Eta Rosales, matagal na may to. Totoo lang, medyo matagal nang merong ito. May problema ito sa sa tingin ko lang medyo lahat ng hirit nito, feeling nito tama siya eh. Yung mga ganyan tao. Alam mo kung sino naalala ko dito? Si Renato Reyes. Totoo lang si Renato Reyes naalala ko sa ganyan. Babaeng version nga lang siya. Diyan sa usapan ng RevGov. Ayan. Okay. Segue tayo sa RevGov. Alam nyo kung bakit? Sinasabi kasi nila unconstitutional daw tong RevGov. Ako,
Di ba sinabi ko ni isang araw, medyo isip tayo ng hindi ako against sa RevGov. Sa katunayan nga, isa ako sa mga gustong makipaglaban dyan. Nagpunta pa ako sa mga rally. As in, twice ako nagpunta ng rally ng RevGov. Nandyan ako. Kaya lang nung sinabi ni Pangulong Duterte sa tingin ko, binasa ko yung kanya sinasabi, sumegway tayo ng konti. Sabi ko, isip tayo ng ibang paraan. Pero yung sasabihin mong unconstitutional ang RevGov, ay hindi nila naintindihan. Tandaan natin, nakasulat sa ating konstitusyon, the final say, ang taong bayan. Ha? Ang taong bayan would supersede anything na nandun nakasulat. Pag sinabing ito, ginusto ng taong bayan, kaya nga yun nangyari. Alam niyo yung EDSA? Yung EDSA People Power na yan? Salamat, Vanessa. Ikaw, Vanessa, alam mo yung EDSA na yan? Ha? Vanessa Oreto? Salamat, ha? Yung EDSA People Power na yan is a revolution. Kasi ang pinalalabas dyan, yung taong bayan, pinalitan na si Marcos, ayaw na sa presidente. Kaya nga kinilala yan. Kinilala yan ng ibang bansa. Kinilala yung klaseng ganyan. Di ba ang sabi nga nung time na yun naalala ko parang, sino ngayon ang kikilala nitong gobyerno ng tinayo ni Cory Aquino? Dapat ang may kikilalang bansa. Dapat merong mga bansa nga para mag-agree. Something like that. So, merong kumilalang bansa sa ni Cory. Kaya nga, ang tawag dyan revolution. Bakit to? Kasi dapat nga, ang ipapalit, since nawala na si Marcos, yung vice president niya na si Tolentino at that time. Pero hindi nagrevolusyon. So ibig sabihin, ipinalit ng taong bayan, okay? Ng kuno. Yan ang pinalalabas ng taong bayan, etong si Cory Aquino. Yan ang pinalalabas, okay? So the same thing. Okay? The same thing yan, ito sa revolutionary government. Ngayon, pinagtatalunan nila, okay? Unconstitutional daw yan, hindi, opo. Pero, ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito yung pangalawa niya sinabi. Sabi ko na, yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. Ibig sabihin, huwag patago pag-usapan yan. It should be discussed publicly including na military. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, kung gusto nyo naman talaga, malaya kayong pag-usapan yan. Pero huwag nyong itatago. Ipag-usapan ninyo kasama ang militar. Kung nagkasundo ang taong bayan, pag nagkasundo ang taong bayan, lahat ay nagustuhan yung revolutionary government na yan, napalitan na ang gobyerno, o ano man ang desisyon ng taong bayan, iyan po ay nakasulat po yan sa ating konstitusyon. Kaya kalokohan yung mga oposisyon na nagsasabing, wala yan sa konstitusyon. Well, kayo nga, ginawa nyo yan nung EDSA So sasabihin nyo, wala. Grace Estrella, hello, Banabay, keep up the great work, God bless you. Di ba, ang sinasabi naman ni Pangulong Duterte ganito, taong bayan ang magdesisyon. Kasi sinasabi nito ni Jokno, ito si Jokno, tinan mo, alam mo, good idea yan, Jokno, na nakamask ka na lang. Ganyan ka na lang. Okay yan. Okay yan. Nakamask ka na lang, wag mong tatanggalin. Libo-libo na ang may sakit, marami nang nawalan ng trabaho at milyon na ang gutom. Pero ang gusto pang pag-usapan ni Duterte ay RevGov. Walang ibang gagawin niya kung hindi sirain ang ating institusyon at pahirapan ng taong bayan. Maybe he should stop adding fuel to the fire. Alam mo, si Pangulong Duterte ay hindi diktador na tao. Ever. Okay? Kahit nga sabi niya, di ba, ewan ko, nakalimutan ko na yung quote na yun Sinabi niya, kahit nga against sa kanya, he will protect you. Okay? Even if against ka sa kanya, he will protect your right to say kung ano man yung gusto mong sabihin. Ngayon, hindi man siya agree. Okay? At this moment, sinabi niya nung unang speech niya, wala siyang kinalaman dito sa revolutionary government at hindi alam. Pero may kalayaan pa rin silang mag-push. Ang sinasabi lang ngayon ni Pangulong Duterte, huwag niyong pagbulong-bulungan yan. Kung gusto niyo talaga yan, islabas niyo. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, medyo naiisip ko na, mukhang gumagandang ang galawan nitong RevGov. Ibig sabihin, ayaw lang niyang sabihin sa atin na
Okay, walang problema yan, pero hindi magsisimula sa akin bilang Pangulo yan. Dapat magsimula yan sa taong bayan. Kayo magsalita. Ito sa tingin ko lang, ito ang basa ko. Sa tingin ko lang correct me if I'm wrong. If I'm wrong, then you're right. Correct me if I'm wrong. Parang sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto nyo ba? O hindi push nyo. Pag-usapan ninyo, pati yung mga military. Pero kayo yan, labas ako dyan. Parang ganun eh. Okay, sa akin, sabi ko nga, hindi siya against totally, pero ang sabi niya, pag-usapan ninyo yan. So, sa mga nagpupus ng RevGov, alam na this. Okay. Ako, sa totoo lang sabi ko nga sa inyo paulit-ulit pabor ako dyan sa RevGov na yan. Gusto ko talagang mabago na. Walang mangyayari. Hindi mapapasaya ang federalism, yung constitutional change. Sa Kamara pa lang, sunog na. Paano pa kaya sa Senado yan? Lalong sunog na yan. Bakit? Sa federalism, ang mga senador mawawalan ng power So talagang imposibleng ipasa ng mga legislative yan. Imposible. Napaka-imposible. At the same time, sabi nga ni Speaker, mahirap magkaroon ng botohan ngayon ng plebiscite patungkol sa constitutional reform. Tama nga naman. Kasi pinagbabawal nga natin ng mass gathering bigla magbobotohan. Tama nga naman. At least yung 2022 2 years pa. By that time siguro may vaccine naman na. Pero ngayon kung pag-uusapan natin yung constitutional reform ngayon, mahirap kasi may botohan yan ng taong bayan, magbobotohan yan Paano mapupuntahin sa yun nga lang SAP sa DSWD, di ba? Ang dami-daming tao na nakapila. Hindi pa lahat yun Yun lang yung mga nakalista lang sa kanila. Paano pa kaya pag botohan? Talagang hindi mo makokontrol ang social distancing dyan. Titigas pa naman ang mga ulo ng tao. Talagang yung mga mukha nila nakalabas pa din, di ba? Kaya mukhang malabo. Yan ang sinasabi. Kaya ako, pabor ako sa RevGov. Kung sana magustuhan ng lahat ng taong bayan, ako lalaban ako dyan. Sasama ako dyan sa RevGov. Yan talaga nga ako dyan dahil sa akin malabong magkaroon ng federalism sa ating bansa nang walang RevGov. Maniwala ako kayo sa akin. Imposible haharangin yan. Barnesa Oreto, second time in a row na po. Oy, salamat po kaya nga ito si Jok na sinasabi niya na pasimuno daw si Duterte, hindi nga niya. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi niya nga kilala yung nagsisimula niyan Ang kanya, hindi naman niya pipigilan. Ang kanya, sinasabi lang niya, wala akong kinalaman sa panawagan na yan, pero hindi ko pipigilan. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Okay. Okay lang sa'yo si Marcos Presidente, sabi ni Don Mar TV. Sinong Marcos? Si BBM? Sa akin mas ako kay Mayor Sara Duterte, mas gusto ko yun. Yan ang talagang aking actually ang talagang dalawang gusto kong maging presidenteng susunod si Mayor Sara Duterte o kaya si Senator Bongo. Para nandiyan pa rin si Pangulong Duterte. Yan. Ako sigurado kasi ako kay Senator Bongo. Promise, sigurado ako. Grabe ang ay nako, kung kilala nyo lang yung tao, wala lang mo siyang parang amor sa tao, pero kasi masyado siyang poker face. Hindi. Ganun. Maria Casca, salamat po sa $10. Masyado po kasi si Senator Bongo na seryoso, pero trabaho, wala pa akong nakitang mas masipag kay Senator Bongo na opisyal ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, yung mga tao niya sumusuko sa kanya, nagkikwit. Bakit? Pagod na pagod. Compensation walang problema. Pero grabe sabi nila, huli nang natutulog si Senator Bongo, siya pa ang nauunang nagigising. Kasi nga nakuha niya yung habit ni Pangulong Duterte pagdating sa trabaho. At saka yan, kahit beyond this work, ginagawa niya. Pag hininga mo ng tulong niyan, ay sabi ko sa inyo, grabe tumulong niya. Hindi lang yun, isang beses niyang tutulungan. Ifa-follow up niya pa tuloy-tuloy.
ng tao niya. At pag hindi natulungan ng tao niya, yari yung tao niya. Ganyan ho yan. Ay grabe ho. Ilang beses na ho namin na-experience ni Mocha. Kaya si Mocha kasi pag syempre may hinihingin tulong sa kanya, wala naman siya maibigay. Ang dami-dami humingi ng tulong kay Mocha, wala naman maibigay si Mocha. Negative 500,000 na nga yung kanyang salin. Wala maibigay na tulong yan. Tatakbo yan kay Senator Bongo. Senator Bongo, may humihingi ng tulong dito. Ilang beses na tinulungan ni Senator Bongo na hindi lumabas sa media, sa social media o kaya sa media. Ganyan yung tao na yan. Malupit ho yan. Wala ho ako. Sabi ko sa inyo, bawa ko dyan. Trabaho? Ay putya. Nga, kahit sinong taong opisyal dyan. Sobra. Grabe magtrabaho yan. Diyan ako naniniwala. Ha? Okay.